Ace Ice finally. Natanggal akong dust din. Yun lang, wala kayo. Di ba lahat yan? Tatakip na yung mukha mo kanina, nakalabas pa eh. Ano kaya yun? Parang ano ka? Kaya Joseph, bidang-bida dun sa reels ko eh. EKZ eh. Parang ano yung, ano ta, mascot. Guys, day off po ni Angie. So, hindi kami pwedeng umalis paras ni Daddy. Si Daddy ang pinabili ko ng mga candies. Tingnan natin. Ayan. Worth of 26, almost 27,000 yan guys. Na candies. Almost 27,000. One trip only candies. 5 boxes in a bag. Oh my God, 26,000. And then, almost 27, di ba Daddy? And then this one is James. 700%. I kept going a little. Get back here's Valentine's Day stuff. Hey, matrimonio. So ayun guys, February 12 ng gabi, umalis si Angie, natid ko pa sa labasan kasi nga gabi yon. Susunduin niya kasi yung kanyang kapatid galing Bicol. Tapos, usapan namin uuwi na siya kinabukasan ng tanghali. Hanggang ngayon wala, February 14 na. Ano po? XL yung happy punch doon. So kaya nag-aalala ako. Tapos, tinext ko kanina kasi sabi ko nga bakit hindi ka man lang nagsasabi kung nasaan. So hindi ko na i-further sa inyo yung info kung anong dahilan bakit siya nag-day off. Ako na-stress ako. So ngayon, mula February 12 hanggang kahapon 13th ngayon, umaga duty kami ng Daddy. Masakit ang binti ko. Buti na lang si Daddy nyo nautusan na at ang mga supplier ko ay napakababait kasi silang nag-adjust sa akin para maka-order ako. Silang gumawa ng paraan para makapili ako ng o-orderin ko at ma-pick up ng Daddy. Ano po? Ay, may miswa pa ako, bebe. Ayan guys, nag-display na tayo. Tapos may mga nakalagay tayo dun sa ilalim. Dami yun, yung mga boxes na yun. Tapos yung dito pa sa ilalim dito. So, dito pa yung iba. Hindi pa natin ilan yan. 1, 2, 3, 4. Bali, 6 na box po kasi ito eh. So, ayan. Hanggang pa yung iba. Saka ito, hindi pa natin nagagalaw. Kasi nga wala tayong paglalagyan. So, yun lang. February 14. Sige, pili lang din. Ay, your money. Okay, why? Madam, makanto, 10 na. Oo. Oh, ito. Ay, Alin ba? yung, ganito ba? Yep. Ano po sa inyo? Handa na natin ha? Oo. Lason. Ilan? So, dumating na guys si Marvin. Hindi ko napapakita sa inyo. Tapos, nga pala guys, teka lang. Ito yung pang-apat na sako. Ito yung laman. Hindi ko pa ma-display guys kasi hindi kasya sa aming kendihan. Punong-puno yung kendihan namin sa harap. Tapos, ito yung pang-anim. Ayan, ang dami pa niyan guys. Sabi ko nga sa inyo, worth of almost 27,000.
Imagine that. So, ganun muna natin at pag-isipan pa natin kailan. Actually, may nabili na dyan kasi nakita ng customer. Dito kumuha, kaya nabawasan. Okay? So, imagine niyo, ang dami namin. Ilan yan, no? Ayan, mga bibi pa tayo. Ang dami natin ibebenta. Okay? So, yan. Andito yung iba na nanggaling na sa kahon, nilagay ko dito. Andyan yung iba. Andyan yung mga display. Andoon. At nandun pa sa iba. Panakalpaglagay ng gin. Grabe. Tingnan nyo naman guys, nakalbo yung aking alak. Oh. Tingnan mo yung tsura. Diyos ko po, Panginoon ko. Ayan, Marby. Saan doon pa ibang candies? So, minsan hindi ko na alam kung saan ko lalagay yung mga laruan. Ayan, ayan. So kagabi guys, then nagbebenta ako. Yung suki ko rito na bumibili dito ng alak. Bumibili siya ng long neck. Naubusan ako ng long neck, imagine. Naubusan ako ng long neck. So, wala siyang choice kundi bumili sa iba. So, sabi niya, magkano muna sa iyo, mami? So, sabi ko, ang long neck sa akin sa retail ay 129. So, iba pa po yan kapag ka wholesale. So, yan po ay dating presyo, no? Wala naman po akong balita na nagtaas kasi wala pang sinasabi si EKC. So, ang Emperador po sa akin na 750 ml or yung long neck ay 129 ang retail price. Kapag 6 ang kinuha, magiging 125. At kapag 12 box, 1476. Ay 12 box, 12 pieces, 1476 na lang. So magkano 'yon? 1476 divided by 12 ay papatak na lang ng 123 ang isa kung 12. So habang marami ang kinukuha, mura. Yan ang wholesale price ko. Sa retail 129. Ngayon bumili kay classmate, bumili sa isang kasari. So, nashock siya kasi 140 ang presyo ng long neck. Tapos yung retail ko ng Emperador litro ay 165, dun sa kay classmate ay 180. So, napakalaki ng difference. At kapag ka-wholesale pa ang kinuha, halimbawa po, sa ano naman po ako, sa liter naman, 165 ang retail, 972 ang 6. So, pagka naman po 6 pieces ay pumapatak lang ng 162 ang isa. Pero pagka po 12 pieces ang kinuha, papatak po ng 1920 divided by 12, 160 ang isa, no? So yan po yung wholesale price ko when it comes sa Emperador liter and long neck, no? So nagulat siya. Kasi po ngayon po ang tumaas talaga ay gin. 4 pesos po ang tinaas ng gin. So sa gin nag-adjust ako sa gin. Tumaas ako sa gin ng 3 piso sa retail. At anyways, nagugulat lang talaga ako. Nashock lang talaga ako. No? Yung isa namang customer, Mami Park, kasi may nakakarinig nung nagwawala yung aking customer at sabi niya, Mami Park, dapat hindi ka nawawala ng stock. Alam mo naman kami, naiinis kami na nabibili kami na napakamahal. So sabi naman nung isa, Mami Park, magkano ang retail sa'yo ng Ariel na twin pack o yung jumbo? Sabi ko, 16. Ha? 18 kaya dun sa kanya. Sabi ko, 16 lang po dito. Alam niyo naman kasi ako guys, hindi naman ako magsasalita ng against sa aking kasari. Sa akin lang, nagtanong sila, yun ang presyo ko. No? So malaking bagay talaga na bumabawi ako sa volume ng nabebenta ko kahit mababa ako. Napakalaki ng baba ko, no? Kasi doon ako bumabawi sa volume. If it's not effective to me ang price war, siguro hindi ako magtatagal dito. Take note ha, bread and butter namin ito. So talagang dito, sabi ko nga sa inyo, kung gagawa pa ako ng extra income, mahihirapan talaga ako. Lalo na pag ganyan, nawawala ng, may nagde-day off na tindera. So talagang dumadating talaga ako dun sa puntong naloloka ako sa pagod at hirap. So dito pa lang, mag-focus pa lang dito, ay talaga nang nakakapagod. No? So, meron akong nabasang isang comment, hindi ko lang maalala kung sino, kaya hindi mo na ako mag-shoutout. And sabi niya, mag-focus nga lang sa pagtitindahan, hindi naman talaga kailangan ng extra income. Kasi 'di ba guys, may nagtanong nga na parang ang dating ng tanong ay hindi mo malaman kung sarcastic ba o nagko-compare ano naman daw ba ang aking extra income kasi ang isang kapwa nating vlogger maraming extra income. So in my part, hindi ko siya basta kailangan kasi dito pa lang nahihirapan na kami. No? Nahihirapan na kaming kung paano i-provide ang demand. Okay? So yun lang po ang aking point and yun, no? Sa Alfonso po 295 ang aking retail. Pero po kapag po 6 ang kinuha, 285. Okay, iba pa rin po kapag ka naka-box. Parang 285 ba rin pagka isang box. Ganun po. Kaya sa akin naman po gin,
nag 68 na po ako sa retail, pero 65 po kapag 6 pataas. Kapag mas bababa pa po 'yon kapag po isang box. 24 po ang isang box, di ba? So sa mantika din may mga wholesale price ako. Sa mga sabon, shampoo, maraming items ang wholesale price ang Mami Park, no? And when it comes to retail, napakadalang po yung matatapat akong parehas kami ng presyo ng kapwa ng aking mahigpit na kalaban sa negosyo, yung mahigpit kong kakompetensya dito. Napakadalang po yung magkakaroon kami ng parehas na presyo. Pagdating po sa chichirya, 10 po siya. Ako po ay 8, almost lahat ay 8 almost 8 ang aking mga chichirya, no? Halos piso-piso lang din ang aking tubo, pero malakas po kasi siya. Kaya po hindi ko po siya hinihigpitan pagdating sa pagtutubo, no? Hindi ko kasi kailangan ko mabilis ang dispose. Yun yung volume ako bumabawi. Wala nang laman, oh. Grabe, ang bili nga eh. So dumating nga pala si PMFTC ngayon, maisingit ko nga pala, 40,000 na, almost 39,000 mahigit ang binayaran natin. So pagdating naman po dyan sa mga alak na mga Red Horse, 110 po sa mucho, 57 po sa 500 ml. Yan po ay iba pa ang presyo kapag po half case at kapag po isang case. So mas makakamura po sila. Wow! Hello guys! Kamusta po kayo? Pasensya na po kayo ha. Matagal ako hindi nakapag-vlog kasi I've been busy. Since February 12, busy po. Talagang wala talaga akong panahon para mag-vlog. Actually po, ito nakatutok yung camera dun sa para nakikita ko kasi duty po ako ngayon. Ilang araw na rin po kaming duty na ako lang at saka si Daddy Park. So si Daddy Park nagpahinga ngayon and ako trying my best na mag-cope sa nangyayari ngayon sa buhay ko. So maya-maya tumatayo ako kasi may bumibili. Wait lang. So ayan. So nga po pala, for Central Field Distributor, no, marami pong dinidistribute ngayon na wait lang po. Marami ang mga, sorry guys kung maingay may mga ginagawa sa labas eh. So, ayan po ang mga products nila, Argentina, meatloaf, and corned beef, no, giniling, and 555 products, Hans, and birch tree. Century po, distributor po din sila ni Century Pacific Food kung saan po ay mga products ng Century Tuna. Ligo, meron din sila Lucky 7, meron Angel, Coco Mama, and Blue Bay. Yan. So, nagbe-break case po sila. Pwede nyo pong kontakin si Kuya Billy Velasco, number 0906-935-1431. Ayan. So, kontakin nyo na lang po within Bulacan ang kanilang distribution. So also ay again si Marvy ang ating tinapay. Kontak Kuya Jonathan 0991-110-4532. Pandi, Santa Maria, San Jose del Monte, and Marilao ang kanya naman pong sako. Okay? So also we have our new Nestle Ahente Nestle products, no, si Kuya Pong, yung dating kapartner sa delivery ni Kuya Atan, kasi po si Kuya Jonathan po ay nag-resign na po sa ActiveServe, distributor ni Nestle. So, ang area po ay Pulilan, Pandi, no, may COD terms, okay? And then, ang number po ni Kuya Pong ay 0931-869-0582, okay? So, I'm trying my best to also put the link or put the number, contact number ng mga ahente na to. No? So, maraming salamat sa mga ahente natin kasi malaking bagay po sila sa part ng Mami Park. So, tulad nga po ng sabi ko sa inyo, sa ngayon po ay since February 12 ng gabi ay kami na lamang ni Daddy Park ang nag-ooperate ngayon, no? Nagjo-duty. Gawa po kasi ng wala na si Angie. So, alam ko maraming magtatanong kung ano ang reason. I cannot say furthermore about this matter kahit ako nasasaktan kasi alam niyo naman kung gaano ko kailangan ng tao at kung gaano ko kailangan ng katuwang dito. However, there are some things talaga na kahit ano ang gawin mo bilang amo, talagang dadating doon sa punto talaga na you just cannot hold someone to stay with you, no? Marami na yung mga bagay na pagbabago na sa tagal na rin ng panahon na hindi ko nakasama si Andy. So may mga pagbabagong sa when it comes to attitude, character, decision niya sa buhay. So hindi ko masaklawan. So hindi ko po pwedeng i-keep kasi I'm the kind of person na ako kasi kung pagdating lang naman sa suporta at sa pagiging amo, handun naman ako eh. However, is ako yung tipo na
pag negosyo, trabaho, negosyo, trabaho. Ilalayo natin yung mga bagay na, ano? Ayan, tuloy tayo. So, for me, I'm doing all the favors na pabor sa kanila na at the same time kaya ko ding ibigay. Kasi parehas namin kailangan ng isa't isa. Kailangan ng trabaho ng isang empleyado at kailangan ko ng tao bilang may-ari ng hanap buhay. Ako talaga yung tipo ng tao na pagdating sa hanap buhay, lalo sa ngayon, iba po kasi dati yung tindahan ko dati, hindi talaga yung pambuhay. So dito, lahat ng bagay maingat ako, especially when it comes sa usaping kaha at pera. So mahigpit na, napakahigpit ko pagdating sa ganoon. Although, ang daming nagsasabi, Mami Park, kasalanan mo kasi. Ever since kasi napakaluwag mo sa tindera. Lalo na pagdating sa usaping paghawak ng pera. So isa sa lesson learned na natutunan ko sa journey ko na to ng pagtitindahan ay ang masyadong maging mapagbigay. No? Kasi dadating ka dun sa punto na nagmagandang loob ka in a sense na kasi to make this employee stay with you. Kasi kailangan mo sila. And they took advantage of that na kailangan mo sila. And so, handun na yung point na lumaki na yung ulo. Kung makipag-usap ay parang hindi nangangamuhan. And also yung when it comes sa bale, no, na akala mo lagi may patago. Although, open ako doon. Alam nyo, napakaluwag ko pagdating sa pabali. As long as nasa tama ang pagbali at kailangan talaga na bumali. So, napakaluwag ko daw talaga kasi nga, ang lahat ng mga naging tindera ko can able to access all the money that I have here, mga transactions, lahat, no? So, talagang kung sa mananakawan, kayang-kaya akong manakawan in spite of there is a CCTV. There's still a way how to do it. And I can't believe at ako ay talagang naluloka. However, everything is done already. Wala na tayong magagawa. And we just have to move on. So, more of precautionary measures and more of safety and security measures. More of, what you call that? More of strictang pamamalakad. Ano? So, ganun po na. Pasensya na po kayo, kayo ha, paputol-putol. Hindi po talaga ako okay. I'm not really okay. At hanggang ngayon, nagsisink in sa lahat. Nagsisink in sa isip ko kung ano yung mga nangyayari. And sobra akong pagod, stress, and however, life goes on, and ako naman yung tipo ng taong kung ano problema, solusyonan, no? So, when it comes po sa shifting ng duty namin ng daddy, ako na po ang, wala na pong kami lang po ang hahawak ng pera. So, yung magiging rules namin talaga ni Daddy Park is talagang ako na yung, it's either ako o siya ang hahawak na ng kaha at magbibigay ng sukli. And maaring magkakaroon ako ng pag-aayos dito sa tindahan kasi para maging mas makitang-kita namin and everything para mas maayos. Ano? So, ganun, no? At kung darating naman yung case na Madam, sabuti. So kami na lang talaga ng daddy ang kakaha. Kung darating yung time na kailangan ako at saka si daddy ay aalis, may mga importante talaga kaming lalakarin na kailangan we have to be together. Maybe magpapatawag ako ng si Mami, si Lola Park nyo, papatawag ko to look after yung empleyado. And then, so yun yung plan. I have a plan also to get at least 2 to 3 na tindera, na which is bababa na yung sahod at hahatiin yung mga oras. Kasi alam nyo naman na si Angie, nasa 15K po ang kanyang sahod. And it is because siya lang ang mag-isa ang aking empleyado and also stay in siya, no? So ngayon wala na sa akin si Angie. She is no longer connected with me and with the business, no? Also, yun yung mga minsan napapansin ko, every time na lang na nagtatry kami na nagtatry kami na yung simulan na ulit yung dishwashing business namin, may nangyayaring hindi maganda. Napapansin ko, pansin nyo ba? Every time na lang, no? So talagang nasaktan talaga ako sa nangyari kasi isa pa sa pinakamasaklap nun is may mga revelations na nasasaktan ako, no? Nasasaktan ako sa nangyari. So sana wag na lang kayo magtanong kasi hindi pa ako ready to discuss it, to make kwento about it kasi nga maselan siya na topic, no? Maselan siya na topic. And minsan nakakainis pa. Wala na nga yung isa kong empleyado. Yung nauna, yung si Ate Ana, nagiging connected pa rin siya din sa aking nagiging present problems and issues when it comes to employee, no? So kaya
sumasakit ang ulo ko talaga sa mga nakakainis na pinagdarasal ko na lang. And ang nagpapasalamat din ako is mabuti na lang na naging maaga yung mga revelations nang sa ganun ay hindi nagkaroon ng matagal na damage or malaki ang damage sa tindahan. Ano po? Sansya na guys. Pabalik-balik ako. So yon, dadating din dun sa time siguro na sabi ng daddy kapag ka mamimili, na kailangan yung pamimili sa labas, may isang empleyadong tuturuan, bibigyan ng instruction para makasama niya. Nang sa ganun ay hindi ako makaalis dito dahil dalawa lang kasi mangyayari. It's either ako ang aalis or si daddy ang aalis para magkaroon ng mga pamimili sa labas. Si daddy ang nagdadrive, di ba? So kaya siya yung kailangan umalis. So yon. And then also naman dahil lang kagandahan, dumadami na yung ahente natin. Most of my items ay coming from EKC, kila Kuya Joseph. So isang malaking bagay yon at delivery right at my store. Also yung Nestle, mga iba-iba pa nga ahente na nandito, mga sigarilyo ko sa ahente. So napakalaking bagay, no? And thankful na lang ako na bago nangyayari ito at lumalaki yung negosyo is meron akong mga paraan para ma-manage ko pa rin yung tindahan ng maayos in a way na yung sa pamimili na kailangan lumabas-labas ay hindi na gaanong ginagawa ko pa, no? So, kay Ate Lourdes din na marami akong mga so nagpapasalamat talaga ako dahil importante ang ahente sa atin. And so far, yan po ang update ko sa inyo guys. Siguro by tomorrow, kung mahahalinhinan ako ng mga anak ko, makapag-vlog ako ng learnings, but I cannot promise that dahil napaka-busy ko po talaga. As in, 3 ang katumbas ng katawan ko ngayon. Ayan. Kakwento ko yung aking customer, nakakatuwa ako. Kasi nga, kakapanganak lang niya, hindi pa lumalakad yung anak niya. Buntis na naman, mga anak na ng May or June. Kaloka ako. Ayan, tumatanda na naman ng mommy part. Parang lola na naman ng mommy part. Anyways, yun nga, ganun yung gagawin na namin. And, sa ngayon po ay papakita ko po dyan yung mga ibang picture. Pinutol na po yung aming puno doon sa aming property kasi nga we're preparing that property to be our temporary parking lot. Nang sa ganun yung parking namin ngayon na inuupahan ay maging storage siya ng mga dishwashing. And also I do hope, no, my target would be at April or May na maging dealer ako. Okay? And so also, meron akong pending application kasi in-apply ako nila Kuya Joseph ng free chiller sa kanilang Bisor na ma-issuehan ako ng chiller refrigerator, no? So, para hindi na gumastos ang mami part. So, may maraming magiging changes sa policy when it comes to employee dito sa tindahan and also sistema namin. Ganun pa rin yung sistema, however, may mga changes lang ng konti. Pero when it comes to rules and regulations and policy when it comes sa empleyado, ay marami nang mababago, no? And lesson learned sa akin ay ang masyadong mapagbigay at masyadong nagiging pleasing sa mga taong hindi naman pala deserving. So, sabi ko kasi, parang ako hanggang ngayon, hindi ako ganun kagaling when it comes to employee. Minsan naiinis ako, no? Kasi, I have vlogs. Respect po eh. So, ako, siguro, minsan may mga vlogs ako dyan na todo advice ako na ganito, ganyan, no? Paano kumuha ng ganito, ganyan. But, it keeps coming, it keeps happening to me na sa akin, laging hindi nagkakaroon ng successful, although siguro ganun talaga, sa mga may mga tindera ba dito, gaano ba yung pinakamatagal ng mga tindera nyo? Alam mo, nalulungkot talaga ako, kasi ngayon, ang mga tao, kapag kumuha ng trabaho, wala silang kakontento, makakuha ng magandang sahod, magandang pinagtatrabahuhan, hindi pa rin ako kontento. Marami pa rin gusto sa buhay. And, kumuha ka naman ng empleyadong hindi katamaan ang nagiging sahod, magrereklamo. So kahit saan ka lumagay at kahit ikaw bilang amo, kahit saan ka lumagay, wala kang mapaglagyan. Gumawa ka ng mabuti para sa empleyado mo or hindi. Masama ka, hindi sila kontento, hindi sila masaya. Hindi makontento, no? So kaya or wala kang mapaglagyan bilang amo. So kaya for me, I see it like, okay, if you just come and go, they're fine, 'di ba? Have it that way. Kasi natutunan ko na kahit mapagbigay ka o hindi, maluwag ka o hindi, same lang, no? Pag ang isang tao talaga ay hindi gusto na magtrabaho ng maayos at matino at mamuhay ng maayos, wala kang magagawa, no? Lalo na kapag ka nasa edad na. Minsan nakakala ko,
kumuha ka ng medyo inosente, medyo hindi mataas ang pinag-aralan, akala mo okay na yon. Hindi pa rin pala. Gagawa't gagawa pa rin ng kawalanghiyaan. Gagawa't gagawa pa rin ng kung ano-ano. Mangungupit pa din. Gagawa pa din ng kahindik-hindik, no? May smarte man o smarte man ang kunin mo, mas lalo naiisipin mo, mas lalong matatakot ka, no? So kaya for me right now, talagang nakakadala, no? And talagang lesson learned ito sa amin na never ever. Napakaluwag ko kasi talaga sa tindera. Kaya sa akin nagagalit si Daddy. Sa totoo lang, kung sa kaha mas mahigpit sa akin si Daddy. Hindi sa ako talaga napakaluwag sa ano. Iwan mo lang dyan, nak. So yun lang, and see you on our next vlog. So sa mga amo, lesson learned talaga, no? Alam mo yun, buti na lang talaga dumating dun sa puntong hindi kami bumili ng property para sa empleyado. At or kaya ay may mga matitindi kaming sinakripisyong gastos, no? Sobra talagang. So see you on our next vlog. This is Mommy Park and this is Team Park fighting. Bye!